Mapagpalang araw sa inyo mga kaiwaga. Simulan na natin ang karanasan ni Goblin. Panahon ng 1988, lugar ng Bicol. Bata pa lamang itong si Goblin ay meron na itong kakaibang abilidad. Malakas ang kanyang sabulag na kahit na hindi siya gumamit ng mga usal o kahit na anumang orasyon, kapag ginusto niyang mawala ay hindi siya basta-bastang makikita, hanggang sa mapag-alaman ni Goblin na mayroon palang gumagabay sa kanya ang kanyang tiyong na isang babaylan. Kaya naman sa kabataan noon ni Goblin, kapag naglalaro sila ng mga tagu-taguan, hindi siya mahanap ng kanyang mga kalaro na kahit na nga ba nanduroon lamang siya sa gilid, dahil ang isang malakas na sabulag ay binaon pala noon sa kanyang balat sa may talampakan. Kaya naman sa tuwing aapak siya sa lupa at kapag ginusto niyang mawala ni hindi siya makita ng kanyang mga kalaro. At hanggang sa paglaki ni Goblin, naging isa siyang bantog na manunugis sa barangay ng Kabangkalan sa Bicol. Simulan natin ang kwentong ito. Magmula ng ipinagdadalang tao pa lamang itong si Goblin. Aba Teresa, ilang buwan na ba yung pagdadalang tao mo? Parang araw-araw mas mabilis siyang lumalaki at humihilab. Ay naku lolo, huwag niyo na nga pong pansinin ng tiyan ko. Siguro dahil na rin po sa kung ano-anong kinakain ko. At ang madalas ko pang pagdiskitahang kainin ay yung mga hinog na mangga. Nasa na ba ang tatay ng batang yan? Bakit hindi mo kasama rito? Iniwan po ko. Simula nang malaman niya nagdadalang tao ako. Ayos lang naman ho yun. Kaya ko naman pong palakihin ang anak ko kahit na wala ho siya rito. Ay nako, may ilan pa rin talagang mga lalaking hindi handa sa kanilang ginagawa. Ang gusto lamang ay magpasarap. Tapos kapag nandirya ng obligasyon, abay kusa nang tumatakas. Wag na wag labang siyang tutungtong sa lupa ako rito. Dahil kapag nakita ko siya, lintik lang walang latay. Makakatikim siya sa akin ng hagupit ng aking tungkod. Wag niyo na hong problemahin yun lolo. Ang mahalaga naman ho sa akin ay ang bata. Hindi naman ho ang kanyang ama. Sige po lo. May gagawin lang po ako. Magbibilad pa po ako ng palay roon para po sa amin ng anak ko. O siya sige. Kapag kailangan mo ng tulong ay sabihin mo lamang sa akin At nang kahit papano matulungan kita kahit na ako'y uugod-ugod na. Kaya ko na po yun lo. Hindi naman po ako maselan sa pagdadalang tao. Maliban lang talaga sa kagustuhan kong kumain ng mangga. Mag-isang itinaguyod si Goblin ng kanyang ina. Nanirahan ito sa tahanan ng kanyang mga magulang ni hindi siya naging pabigat roon kahit na nga ba nagdadalang tao na noon ang kanyang nanay. Isinasako pa nito ang kanyang binilad na palay hanggang sa makalipas ang ilang buwan. Dumating na ang buwan ng kapanganakan ni Teresa. Dali-daling nagtawag ng komadrona at sa pagdating nga sa kanilang tahanan, kagad itong inalalayan. Sambit pang wika ng komadrona roon habang patuloy siyang pinapanak ng batang sisilang na si Goblin. Sige lang, patuloy ka lang umere Teresa. Huwag mong pigilan. Eto't malapit nang lumabas ang ulo ng anak mo. Galingan mo sa pag-ire. Eto't hawakan mong batuo mo para mas magkaroon ka ng dagdag puwersa at mas mabilis na lumabas ang bata. Di ko na po kaya. Hinang-hina na po ko. Sandali nga, akin na yung batuo mo. At ibababad ko sa isang basong tubig. Pagkatapos ay inumin mo, ewan ko na lamang kung hindi lumabas ang batang yan. Dali-daling ang kinuha ang batuo mo. Panandalian itong inilublob sa baso at ipinainom umano kay Nanay Teresa hanggang sa susunod na pag-ire ng kanyang inay. Kagad na lumabas itong si Goblin, subalit may kakaiba silang napansin, ang paa ng bata. Para itong may hiwang sugat at hindi rin malaman ng komadrona kung paanong nangyari yon. Subalit wala itong dugo. Muling wika pa ng komadrona. Ay nako Diyos ko pa, bakit may malaking sugat sa kanyang talampakan ng sanggol? Teresa! Oy Teresa! Nawala ng malay ang kanyang nanay Teresa dahil na rin siguro sa sobrang pagod at sa makalipas na ilang minuto sa muling pagbabalik ng ulirat ng kanyang inay, nanduro na sa kanyang tabi ang bata. Nakabalot ng lampin, wika pa ng kanyang lolo habang kinakausap siya kahit na hinang-hina. Teresa po, malusog ang anak mo. Maayos mo siyang nairaos. Tuwang-tuwa rin ang mga magulang mo. Dahil sa pagkakataong ito, lolo't lola na rin sila. Huwag kang magugulat Pero mo'y may sugat siya sa kanyang talampakan. Siguro naman habang lumalaki siya'y mawawala rin yon. Eto siya, tingnan mo sa iyong tagiliran. Napaka-cute ng batang ito. Kamukhang kamukha mo. Wala na roon ang komadrona sa kanyang pagising. Kaagad niyang niyakap si Goblin
habang ang kanyang mga magulang naman ay pinagluto siya ng lugaw upang kahit papano ay mabilis na manumbalik ang lakas ng kanyang nanay Teresa. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, mabilis ang paglaki ng bata at ang sugat sa kanyang talampakan ay unti-unti ring nawawala. Subalit sa pagdating ng isang gabi, mayroon silang naramdamang matinding kaluskos. Nagmumula ito sa gilid ng kanilang tahanan at sa pagsilip umano ng kanyang nanay Teresa sa may bintana, wala namang tao roon. Subalit ang kaluskos ay patuloy pa ring nandoon sa gilid ng bahay. Ano bang kaluskos yun? Wala namang pusa o ni aso. Hindi kaya may aswang sa gilid ng bahay namin. Pero wala akong naaamoy na mabaho o kahit na masangsang na amoy. Wika pa ng kanyang tatay nang makita siya umanong nandoon sa may bintana na patuloy na may sinusulyapan sa 10 oras ng gabing yon. Anak Teresa, ano bang tinitingnan mo riyan? 10 oras na ng gabi. Baka kung mapano ka. May kumakaluskos po kasi rito, itay. Hindi ko naman po makita. Isarado mo na yung bintana at ako nang titingin na riyan. Lilibot ako ng bahay. Baka may hayop lang na naligaw dyan sa gilid ng tahanan. Kinuha ng kanyang itay ang matalim na karit, yung karit na ginagamit nila sa pag-aani ng palay. Dahan-dahan nga itong nagtungo roon sa gilid, dala-dala ang isang gasera at sa kanyang pagdating nga roon, wala rin siyang nakita ni isang nilalang maliban sa mga bakas ng paa na naiwan doon sa gilid ng tahanan. At sa muling pagbabalik ng kanyang itay sa loob ng bahay, kumuha ito ng bawang, dali-daling tinadtad at muling nagtungo sa gilid ng tahanan hanggang sa isaboy roon ang pira-pirasong bawang. Pabulyaw na wika pa habang hawak-hawak ang karit. Kung sino ka man, wag na wag ka nang muling babalik rito. Naiwan ang mga bakas ng iyong paa. Wag na wag mong gagalawin ang anak ko, pati na rin ang aking apo. Dahil bago mangyari yon, dadaan ka muna sa akin. Kinabukasan habang nag-aalmusal ang pamilya, muling naalala ni Teresa ang nangyari kagabi at muling nagtanong sa kanyang itay patungkol sa nakita nito doon sa gilid ng kanilang tahanan. Itay, ano ho bang nakita ninyo? Bakit todo yung sigaw mo kagabi? Pati na rin ang pagsaboy mo ng bawang. Tama ho ba ako sa iniisip ko? May aswang ho sa gilid ng bahay natin kagabi? Hindi ako sigurado anak, pero yung mga bakas ng paang yun, bakas ng paa ng lalaki. Dahil malalaki siya, subalit wala akong inabutang tao roon. Dahil kung meron, maaari ko siyang matagpas ng karit. Bantayan mo ang aking apong si Goblin Teresa dahil mukhang may nagmamatsyag sa kanya. Siya nga pala, aakyat kami ng bukid ng nanay mo. Maiiwan muna namin kayo rito ni Goblin. Kinakailangan ng anihin yung mga tinanim kong pinya roon dahil baka maunahan pa tayo ng mga daga. Opo itay, ako na pong bahala rito sa bahay at wag niyo po kaming isipin ni Goblin. Kaya naman po namin ang sarili namin eh. Tsaka magbibilad din ako mamaya ng mga panggatong. Naubos na yung mga panggatong natin sa may abuhan. Pilit na itinaguyod ng kanyang nanay Teresa itong si Goblin. Nagtinda ng iba't ibang uri ng gulay at habang lumalaki ang bata, palit rin ng paliit ang sugat sa kanyang paa at sa pagtungtong ni Goblin ng 6 na taon. Habang mahimbing silang natutulog, dali-dali niyang ginising ang kanyang inay dahil sa may nakita siyang isang lalaki sa kanyang panaginip. Isang matanda iyon na may inilagay umano sa kanyang talampakan na dali-dali namang nagsarado ang sugat roon na ipinagtataka ng pamilya. Nanay Teresa! Nanay Teresa! Gumising po kayo. May matanda po rito. Nandyan po siya sa may talampakan ko kanina eh. Oh Goblin, natutulog pa ako anak. Ano ba yun? May matanda po dito inay. Anong matanda? Patay na ang lolo mo. 4 na taong gulang ka pa lang noon nang tuluyan na siyang pumanaw. Kaya wala na tayong matandang kasama rito sa bahay. Ang matandang tinutukoy ng kanyang nanay Teresa, ang magulang ng kanyang itay. Subalit pinagdidiinan ni Goblin na hindi iyon ang kanyang lolo dahil iba ang kanyang muka, subalit may dala rin iyong tungkod, mahabang balbas, pati na rin ang kanyang buhok at ang ipinagtataka lang umano niya kung ano ang inilagay sa kanyang talampakan na naging dahilan ng pagsarado ng matagal niya ng sugat. Muling wika pa ni Goblin. Tingnan niyo po inay, wala na pong sugat ko sa paa. Paano po nangyari yun? Iyang tagal-tagal na po nito. Ngayon lang po siya lubusang humilom dahil po yun doon sa matandang nakita ko kanina. Napilitang tumayo ang kanyang inay sa kanilang silid. Kinuha ang posporo
sabay sindi ng kanilang gasera. Sambit pang wika nito kay Goblin nang wala siyang makitang matanda roon. Subalit nanlaki ang mata ng kanyang inay nang makita ang kanyang talampakan. "O anak, wala namang matanda diba? Tayong dalawa lang ang nandirito sa loob ng silid. Patingin nga ng talampakan mo." Paano? Gumaling ang matagal mong sugat rito at ni kahit na anumang bakas ay wala na sa iyong talampakan. Pero bakit parang may kulay itim sa loob? Yan nga po yun ang nilagay niya riyan. Yung matanda po may gawa niyan at hindi ko po alam kung anong nilagay niya. Paulit-ulit pang tiningnan ng kanyang inay. Animoy isa na lamang itong itim na balat na nanduroon sa ilalim ng kanyang talampakan. Binaliwala na lamang nila yon dahil ang mahalaga para sa kanyang nanay Teresa, magaling na ang paa ng kanyang anak. Wala na ito ni isang sugat. Sa makalipas na 2 araw, naglaro si Goblin sa labas ng kanilang tahanan. Nanduroon ang kanyang 3 kalaro at habang nakatayo ang isang bata sa may puno, sinasambit ang tagu-taguan. Subalit umano itong si Goblin na natili lamang sa may gilid. Subalit ang batang kanyang kalaro ay patuloy pa rin siyang hinahanap ni hindi siya makita nito hanggang sa marinig na lamang ang kanyang tinig. Wika pa umano ng kanyang kalaro habang takot na naririnig lamang ang boses ni Goblin. Goblin, wag mo naman akong takutin. Nasaan ka ba? Kanina pa kitang hinahanap eh. Pero naririnig kong boses mo. Lumabas ka na kaya riyan? Naninindig na ang balahibo ko rito eh. Ano ka ba, Mado? Nandito lang ako kanina pa eh. Lumingon ka kaya? Nandito lang ako sa tagiliran mo. Goblin naman, wala talaga akong makita. Ano ka ba talaga? Isa ka bang halimaw? Hindi na ako makikipaglaro sa'yo kapag ganito mo akong madalas na tinatakot. Hindi naman kita tinatakot. Nandito nga ako sa tabi mo, Mado. Gusto mo bang hawakan kita? Hawakan? Sige nga, hawakan mo ko. Eto oh. Sa paghawak ni Goblin sa balikat ng kanyang kalaro, kagad itong kumaripas ng takbo. Iniwan na ang kanyang 2 pang kalaro roon. At nang makitang kumakaripas ng takbo ang kanilang kalarong si Mado, tumakbo na rin ang 2 dahil sa tindi ng takot ng bata na ang kanyang sinisigaw ay halimaw si Goblin na hindi niya makita. Subalit matapos ang larong tagu-taguang yon, sa muling pagbabalik ni Goblin sa kanilang tahanan, nakikita naman umano siya ng kanyang nanay Teresa, kaya binaliwala lang yun ng kanyang inay na ang iniisip umano nito ay dahil lamang yun sa kanilang larong tagu-taguan. Makalipas pang ilang taon, kahit itong si Goblin ay wala pa ring alam sa kanyang abilidad na ang iniisip niya sa mga nangyaring yon sa kanyang pakikipaglaro noon sa mga bata ay isang malikmata lang o kaya naman ay isang malawak na imahinasyon ng mga bata. Subalit sa tuwing makikita siya ng kanyang kababatang si Mado na sa pagtungtong nila ng 17 anyos, paulit-ulit na sinasabi nito sa kanya, totoong hindi siya makita noon kaya kumaripas ito ng takbo dahil sa matinding takot. Hanggang sa dumating ang isang gabi, sa muling mahimbing na pagkakatulog ni Goblin, doon ay muling nagpakita sa kanyang matanda. Tumayo na umano siya sa kanyang pagkakahiga, lumabas ng tahanan na wala sa kanyang sarili dahil sa niyayaya siya ng matanda roon. At pagdating sa labas ng tahanan, may daladala itong puting kabayo. Regalo umano yun para sa kanya ng matanda. Sambit pang wika nito habang nakatayo sa kanyang harapan. Binata ka na ngayon, Goblin, at ito na ang tamang panahon. Nasa 17 taon mong gulang, ngayon mo lamang malalaman kung sino ko. Subalit bago ang lahat, tanggapin mo ang regalo kong ito sa iyo, ang puting kabayo. Madalas mo itong makakasama sa iyong mga paglalakbay. Hindi ito basta-bastang napapagod o kaya naman ay nauuhaw. Dahil ang kabayong ito ay mahiwaga. Ikaw lamang ang nakakakita sa kanya nang galing pa ito sa kabilang mundo. Tugon pang wika ni Goblin nang hindi niya maunawaan ang sinasabi ng matanda. Ano? Ang kabayong yan? Ako lang ang nakakakita? At bakit nyo naman ako bibigyan ng kabayo ni hindi ko naman kayo kilala? Natatandaan mo pa ba nung iyong kabataan? Sa iyong panaginip ay nagpakita rin ako noon. Ang sugat sa iyong paa, kaya ito lubusang gumaling ay dahil sa akin. Subalit ang sugat na yon ay talagang nakalaan para sa pagbabaon. Binaunan niya ng sabulag, orasyong matagal na sa ating lahi, kung saan ay nakasulat roon ang matalinhagang orasyon ng sabulag. Kaya ang animoy balat riyan sa iyong paa ay kargado ng usal
na sa tuwing iisipin mong mawawala ka sa harapan ng iyong kalaban o ng gusto mong pagtaguan ay hindi ka nila makikita, subalit kinakailangang nakalapat ang iyong buong paa sa lupa dahil gumagana lamang yon kapag nakakonekta ka sa kalikasan o ang gawa ng buhay sa pamamagitan ng lupa't mga puno. Huwag na huwag mong gagamitin sa kasamaan ang kakayanang yan, Goblin, dahil maaari kang mapahamak at maaaring maligaw ng landas. Kaya nandito ako ngayon upang gabayan ka. Pagpapakilala ko sa iyo. Ako ang iyong Chong Martin, ang kamag-anak ng iyong yumaong itay dahil sa pagtalikod sa kanyang obligasyon na panagutan ka bilang iyong ama, at ang kaparusahan roon ay kamatayan, Goblin. Isang kapabayaan ang ginawa niya, hindi siya nagpakaama, at dahil sa sumpang dumadaloy sa aming katawan na kapag tumalikod kami sa aming obligasyon, ikamamatay naman iyon. Dahil ang nakalathala sa itim naming aklat, magmumula sa kanya ang magmamana ng aming kaalaman, at yun ay sa pamamagitan mo, Goblin. Kaya naman nandito ako ngayon bilang iyong gabay, ang iyong Chong Martin, upang hindi ka maligaw ng landas tulad ng ginawa ng iyong ama. Pasensya na po kayo pero hindi ko po kayo lubusang maunawaan dahil ni kahit nasa litrato ay hindi ko man lang ho nakita ang itay ko. At ang patungkol naman ho rito sa aking talampakan, ano ho bang buhay ang naghihintay sa akin? Dahil totoo ang sinasabi ninyo, may kakaiba ho siyang abilidad dahil nawawala ho ako sa paningin ng mga kaibigan ko. Sa tuwing iniisip ko na pagtaguan sila o kaya naman ay paglaruan. Ano ho bang lahi ninyo at ang pinagmulang lahi ng aking itay? Sa dami ng iyong mga katanungan, mauubos ang oras natin. Subalit isa lamang ang tinitiyak ko sa iyo, Goblin. Ituring mo kong iyong ama. Kung ano man ang obligasyon na hindi nagawa ng iyong itay, ako ang magpupuno noon. Patungkol naman riyan sa iyong tanong, ang dugong nananalaytay sa amin ay mga mambabatok, subalit manggagamot kami at gumagawa ng kabutihan sa iba. Kaya naman ang pagtaliwas na ginawa ng iyong itay, kapalit ay kamatayan. Kaya naman ako na mismo humihingi ng tawad sa iyo. Marami tayong pagsasamahan, Goblin, at marami akong ituturo sa iyo. Kunin mo ang kabayong ito. Itali mo ito roon malapit sa inyong tahanan, na sa tuwing may gagawin kang paglalakbay, gagamitin mo ito upang makapasok tayo sa iba't ibang uri ng mga portal, at doon mo makikita kung gaano kahiwaga ang mundong ito na maliban sa mga tao, may iba pang mga namumuhay, may iba't ibang uri ng muka, may mabubuti at mayroon din namang masasama. Ang mahalaga para sa akin ngayon ay nakilala mo na ako, Goblin. Sa susunod ay muli akong magpapakita sa iyo, hindi narito sa iyong panaginip. Bukas ay magtungo ka sa kawayanan. Nanduroon ako, hihintayin kita, Goblin. Tinanggap ni Goblin ang kabayong yon at sa ang kanyang inakalang nanduroon siya sa labas ng kanilang tahanan. Sa pagmulat niya ng kanyang mata ay nanduroon siya sa kanyang silid. Dali-dali siyang uminom ng tubig at nang unti-unting may masmasan. Tiningnan niya ang kanyang palad kung nanduroon ba ang tali ng kabayo, subalit wala ito roon. At nang silipin niyang labas ng tahanan kung saan sila nag-usap, nanduroon ang puting kabayo, naghihintay sa kanya kung saan man niya nais na magtungo. Pabulong pang wika ni Goblin. Totoong panaginip na yon, malinaw na malinaw sa akin at natatandaan ko ang mukha ng matandang yon. Siya nga yung naglagay sa ilalim ng talampakan ko kung bakit humilom ang sugat, at ang kabayong ito ang ibinigay niya sa aking regalo. Pero nasa na siya ngayon? Madalas nang napapansin ng kanyang nanay Teresa ang kakaibang kinikilos ni Goblin. Simula nang magkausap sila ng matanda, subalit hindi niya na yun sinabi sa kanyang inay sa kadahilan ng hindi rin naman siya paniniwalaan nito. Kaya ang ginawa na lamang ni Goblin ay nanahimik, subalit patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa matanda, ang kanyang Chong Martin, na unti-unting nagtuturo sa kanya ng espiritual patungo sa pagiging manggagamot. Chong Martin, alam ko pong napapansin ako ni inay, kakaiba ng kinikilos ko sa bahay, at ang madalas niyang tanong sa akin kung saan ko raw ginagamit yung kandila. Ang sabi ko naman ho sa kanya itinitiri ko lang dun sa may altar para ho dun sa maliit na santong nanduroon. Hanggang kailan ho ba ako magtatago at bakit hindi ho kayo magpakita kay inay? Sa mga oras na ito, Goblin, malabong maunawaan tayo ng iyong inay. Wala siyang dugo ng dumadaloy sa iyo. Isang normal na babae ang iyong nanay. At kaya nakikita mo ako ngayon dahil iyon sa iyong ikatlong mata na magmula pa sa iyong pagkabata. Yun ay bukas na
Subalit hindi ko binuksan ang masasamang espiritu upang makita mo. Ngunit sa pagtungtong mo ng 22 anyos, makikita mo rin ang kasamaan, Goblin. Nandiriyan lamang sila sa paligid, patuloy na nagmamasid sa atin. Kaya ang obligasyon ko para sa iyo ngayon na kahit na hindi man natin ipaliwanag sa iyong inay, kinakailangan mong matutunan ng lahat upang ikaw ang magpatuloy ng ating lahi bilang mambabatok na manggagamot. At sa ika-49 ng iyong pundasyon, ituturo ko rin sa iyo ang malalakas na usal na maaari mong gamitin sa pakikipagkumbati espiritual. Nagpatuloy sa kanyang pundasyon sa pagdarasal itong si Goblin. Araw-araw siyang nagdarasal upang mas pagtibayin ng kanyang espiritu, gayon din ang kanyang pisikal. Pinagtibay rin ang kanyang poder at balabal, at habang patuloy niyang ginagawa iyon, mas lalong lumalakas ang kanyang abilidad at sa bulag. Subalit ni isang beses ay hindi niya ginamit iyon sa kasamaan, bagkus ay makatulong sa iba. Hanggang sa matapos ang 49 na pagdarasal, pinagkalooban si Goblin ng isang medalyon na nanggaling sa kanyang Tiyong Martin. Iyon ay ang medalyon ng Trespeco Roma. May isang malaking mata sa isang triangulong medalyon at magmula ng mapa sa kanya iyon, doon nakita ni Goblin ang iba't ibang uri ng mga nilalang na nagtatago sa puno, gayon din sa kalikasan. At kahit na sa syudad, may mga mapinsala at meron din namang mabubuti. Sambit pang wika ng kanyang Tiyong Martin na patuloy pa rin gumagabay sa kanya. Ngayon ay sapat na ang iyong kakayanan, Goblin. Ipinapaubaya ko sa iyo ang malalakas na usal, gayon din ang medalyong ito. Pakaingatan mo at magmula sa araw na ito, maraming nilalang kang makakasagupa. May mga elemento, taong mambabarang at mangkukulam, pati na rin ang mga aswang na palihim pa ring patuloy na nanggagambala sa mga tao. Nasa iyong kamay na Goblin ang kapangyarihan at pambihirang kakayanan. Wag na wag mong ipagdadamot sa ibang tao ang pagtulong. Gabitin mong malalakas na orasyon upang harangan ang kasamaan sa kanilang masasamang layunin. Makalipas ang 2 araw, umanaw ang isa sa kaibigan ni Goblin. Nagtungo siya roon upang makiramay, at sa kanyang pagdating roon, ayon sa mga magulang nito, ang naging dahilan umano ng pagpanaw ng kanyang kaibigan ay ang paninirahan ng 1 linggo sa pinagtatrabahuan nitong bukid, kung saan doon siya'y tagapagbantay. Hanggang sa mapansin ni Goblin ang kakaibang bisita, nanduroon lamang ito't nakatayo, nagmamasid, subalit ang pinakapunteriya ay ang katawan ng bangkay na hindi pa nakontento sa kanilang ginawa dahil sa pag-uwi umano ng kaibigang yun ni Goblin. Galing sa kanyang pinagtatrabahuan, gabi-gabi na itong walang tulog, wala sa kanyang sariling ulirat hanggang sa ikamatay nito ang labis na pag-iisip na para bang may kakaiba siyang karanasan sa bukid na kanyang pinagtatrabahuan. Kaagad yung kinumpronta ni Goblin dahil sa walang nakakakilala sa nilalang, dahan-dahan siyang nagtungo sa kinatatayuan nito at walang kaalam-alamang mga taong nanduroon. Pabulong niya itong kinausap habang nagwiwika ng, "Sino ka? At anong ginagawa mo sa lamay ng kaibigan ko? Isa ka ba sa naging dahilan ng kanyang pagpanaw? Magsalita ka." Patras ang mga hakbang nito na para bang umiiwas sa mga tanong na iyon ni Goblin. Subalit nang mapasandig sa puno, wala na siyang maatrasan roon. Bagyang hinawakan ng kanyang talukbong sa mukha hanggang sa magsalita kay Goblin na may kakaibang tinig na nagmumula sa kanyang bibig na halatang may tinatago. "Anong sinasabi mo? Naparito ko upang makiramay. Kaibigan din ako ni Aboy." "Kaibigan? Bakit hindi mo ipinapakitang iyong muka at nagtatago ka sa gilid na ito? Kung hindi pa kita napansin, marahil ay wala ng bangkay ni Aboy na pwede ninyong palitan ng katawan ng saging. Anong ginawa ninyo sa kanya? Dahil ang nakikita ko sa aura mo, may nagtatagong isang masamang uri ng nilalang dyan sa iyong katawan." Hindi naramdaman ng nilalang ang presensya ni Goblin o ang kanyang kakayanan dahil sa may abilidad din itong si Goblin ay tago iyon. At nang wala na itong maisagot sa kanya, nagmamadali itong nagtungo sa may kakahuyan, subalit sinundan pa rin iyon ni Goblin hanggang sa panandalian itong mawala sa kanyang paningin. Madilim na sa may paligid na yon hanggang sa maya-maya pa may narinig siyang huni ng ibon. Malayo ito sa kanyang pandinig na ang kabaliktaran noon ay malapit lang sa kanya ang kinaroroonan ng nilalang na yon. Muling wika pa ni Goblin,
Lumabas ka't magpakita ka sa akin. Nababasa ko sa iyong mga galaw. Ikaw ang amo ni Gaboy, ang nagmamay-ari ng bukid. Tama ba ako ron? Anong ginawa mo sa kanya? Pinahirapan niyo ang aking kaibigan. Pati ba naman ang kanyang katawan ay nais niyo pang kunin? Kung kagad ko lang na nalaman ang nangyari kay Aboy at mas maaga kong natapos ang aking pagdarasal, sana'y nailigtas ko pa siya. Kinakailangan mong pagbayaran ang ginawa mo sa aking kaibigan. Naramdaman ni Goblin ang dahan-dahang pagbaba ng nilalang habang siya'y nakatalikod. Nanduro nito sa kanyang likuran. Tugon pang wika nito kay Goblin habang nag-aangil. Kasalanan niya ng kaibigan mong si Aboy. Pakialamero siya. Kinuha ko siya upang tagapagbantay. Hindi para pagmasdan kami roon. Nakita niya ang lahat ng aming gawain. At dahil doon, upang patahimikin siya, nais na namin siyang paslangin. Subalit nakatakbo siya roon at nakatakas sa aming pangalaga. Ngunit ang lahat ng kanyang nakita ay hindi niya matanggap ang pagpaslang namin sa aming mga biktima na halos ikabaliw niya. Kaya naman yon ang kanyang ikinamatay. At sa tuwing gabi, madalas din namin siyang dalawin. Sayang, gusto ko pa namang makuha ang kanyang katawan. Ilan ang kasama mo roon? At bakit nyo ginagawa yon? Wala kayong mga awa. Ilang tao at kabataan ang napaslang ninyo? Marami na, hindi na namin mabilang. Ang lahi naming mga aswang na ang aming punteriya ay ang mga tao. Masarap sila para sa amin. Dugo at ang kanilang laman ang aming pagkain. Sa unang pagkakataon, isang aswang ang nakasagupa ni Goblin at dahil sa mga sinabi nito, nanggalaitis siya sa galit. Nagbitaw ng malalakas na usal patungo sa nasabing nilalang at nang tamaan ito sa pamamagitan ng tigalpo, bumulagta iyon na para bang isang malaking sanga ng punong pumatak sa lupa. Dali-dali niya itong nilapitan, tinapakan sa may dibdib at saka muling nagsalita ng, "Ganyan ka lang pala kahina. Isang tigalpo lang bagsak ka na. Nasaan pang ibang mga kasamahan mo? Dalahin mo ko ron. Dahil kung hindi ka na makakauwi ng buhay sa inyo." Hinang-hina ang nilalang dahil sa lakas ng usal na yon at wala siyang nagawa kay Goblin na ayon sa kanya, sasamahan siyang patungo roon sa bukid. Sa 10 oras din ng gabing yon, kagad naman nilang binaybayang daan. Subalit habang papalapit na nga sila, humuni ng malakas ang nilalang bilang hudyat na may paparating na kalaban. Kaya naman walang nagawa itong si Goblin. Kagad niya itong pinaslang gamit ang isang pambihirang orasyon na kanyang iniihip sa batok ng nilalang. Nararapat lamang yun sa'yo. Wala kayong awa. Dito nyo pala dinadala ang mga biktima ninyo. Wala nang isa sa inyong kasama. Magpakita kayo sa akin. Ako si Goblin, ang tutugis sa inyong lahat. Pumasok si Goblin sa makitid na daan ng bakod na kahoy at kahit na may kasukalan niyon, patapang niya itong sinuong hanggang sa may masipat siyang isang malaking tahanan, 2 kubo, kung saan ay nasa paligid nito. Patuloy niyang pinakikiramdaman ang mga nilalang habang nasa kanyang likuran naman ang kanyang gabay na si Chong Martin. Sambit pang wika ng matandang gabay. Goblin, mukhang natakot sila sa iyong presensya. At sa paghuni ng nilalang na yon ang nagbigay hudyat upang magsipagpulasan sila. Naiwang nakatiwangwang ang malaking tahanang ito, pati na rin ang kubo. Malamang ay dito nanirahan ang iyong kaibigan. Halika't pasukin natin ang malaking tahanang yon at sigurado kong doon nila itinatago ang kanilang mga binibiktima. At sana lamang ay may maabutan pa tayong buhay. Naglakad silang patungo roon. Dahan-dahang binuksan ang pintuan. Sumalubong sa kanilang nakakasulasok na amoy at ang madulas na papag ng tahanan. May mga nagkalat na dugo hanggang sa may marinig silang umiiyak. Isang boses ng batang lalaki ang humihingi ng tulong na nanduroon sa ilalim ng mesa. Dali-daling nagtungo roon si Goblin at nang masipat niya ngayon, kagad niya itong kinausap kung bakit siya nanduroon sa tahanang yon. Wika pa ni Goblin. Sa layo ng lugar na ito, paano kang nagawi rito? Dinala ka ba ng mga nilalang na yon?
Opo, binitbit po nila akong patiwarik at ang lalakas po nila. Kahapon pa po ko rito at may nakikita po kong ibang mga kabataan pa po riyan. Noong una naririnig ko pa ang pag-iyak nila pero ngayon wala na po akong marinig. At ang mga naririnig ko pong usap-usapan ng mga nilalang na yon, ako na raw pong isusunod nila ngayon. Mabuti na lamang po't dumating kayo. Takot na po ako at gustong gusto ko na pong umuwi sa amin. Subalit nakatali po ang aking mga paa. Gayon na rin po itong aking kamay. Tulungan niyo po ako. Natatakot po ako dahil hindi po sila mga tao. Huwag kang mag-alala, iho. Ilalabas kita rito at walang mangyayaring masama sa'yo. Sandali lang at kakalasin kong tali sa iyong paa at kamay. Madaling kinalasan ni Yoni Goblin at sinamahan naman siya ng bata kung saan niya naririnig ang iba pang mga kabataang umiiyak roon. Subalit sa kasamaang palad, wala na ni isang nandoroon. Mga bakas na lamang ng dugo, maduwal-duwal ang bata dahil sa kanyang mga nakita roon na maaaring karne ng hayop o tao. Nagtungo naman sila sa 2 pang kubo at wala na silang iba pang nadatnan doon. Kagad namang sinunog ni Goblin ang tahanan, gayon din ang 2 kubo. Matapos iyon ay pangsamantalang isinama ni Goblin ang bata sa kanilang bahay upang tanungin kung saan ito naninirahan. Tugon pang wika ng bata. May kalayuan po rito. Doon po ko sa Puroksan, Matyas. Nanduroon po ang bahay namin. Ang bilis po ng pangyayari kung paano po kung nakatungo roon. Dahil habang papauwi po ko sa aming tahanan, na inabutan na po ko ng dilim. Noong unay may narinig po kong paghuni ng ibon. Akala ko nga normal lang yun eh. Pero unti-unti po kong kinikilabutan. Pinagpatuloy ko lang po yung aking paglalakad hanggang sa may marinig po kong pagaspas. Napakalakas na para bang ang laki ng kanyang pakpak. Sumuot po siya sa ilalim ng aking hita. Binitbit po niya akong pasiwarik hanggang sa makarating po ko ron kung saan niyo po ko nakita. Hindi po ako makapaniwalang. Totoo po palang may mga ganoong uri ng nilalang na hanggang sa pagtanda ko dadalahin ko ang karanasan kong ito. Nakakatakot po sila na nanlilisik ang mga mata habang may mabahong amoy at nag-aangil. Wag ka na uling magpapaabot ng dilim sa iyong pag-uwi. Delikado sa panahon nating ito. Wala pang sapat na liwanag sa mga daan. Kaya patuloy ang kanilang kasamaan, lalo na sa inyong mga kabataan. At kapag naikwento mo naman ito sa inyong mga kaibigan doon, sigurado akong pagtatawanan ka lang. Pero ang nasisiguro ko sa mga oras na ito, nag-aalala ng mga magulang mo. Kinabukasan na kita maaaring maiuwi sa inyo. Ayos lang ba yun sa'yo? Ayos lang po. Ang mahalaga po wala na po ko ron sa tahanang yon. Akala ko talaga katapusan ko na. Marami pong salamat sa iyo at sa pagkupkup niyo po sa akin ditong pangsamantala. Walang anuman yon. Sandali lang at ipaghahanda kita ng pagkain. Kinabukasan ng umaga, kagad namang hinatid iyon ni Goblin. Pinagtanong-tanong kung nasaan ang nasabing lugar at nang makarating na nga siya roon, tuwang-tuwa ang magulang ng bata habang patuloy na umiiyak dahil sa sobrang pag-aalala. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa anak ko. Ang akala ko nga nakuha lang siya ng mga armadong bandido at dahil sa mga sinabi ninyo, naniniwala ako ron. Gayon din sa mga sinasabi ng anak ko. Dahil tugma ang lahat ng yon, doon din mismo sa kabilang barangay. Marami ring nawawalang kabataan doon. Subalit sa kasamaang palad, ang iba ay hindi na nakabalik. Kaya sobra po ko nagpapasalamat sa inyo at nakauwi po ang aking anak dahil po yun sa tulong ninyo. Wala hong anuman yon. Mag-iingat na lamang ho kayo rito. Dahil patuloy pa rin silang nanggagambala. Isa lamang sa kanilang kasamaan ang nakasagupa ko. At dahil sa mga nilalang na yon, ay nawalan din ako ng kaibigan. Kaya mag-iingat ho kayo at bantayan niyo ang inyong anak. Sa araw ding yun sa muling pagbabalik ni Goblin sa kanilang tahanan, bulong ng matanda sa kanya na may naghihintay na isang pasyente. Wala na itong paningin na sinamahan na lamang ng kanyang mga magulang. Sa unang entrada pa lamang ng pagpasok ni Goblin sa may pintuan, nakita niyang nakaupo ang pasyente sa upuang yari sa kawayan. Bakas roon ng matinding takot dahil sa nangyari sa kanyang mata na wala ng pag-asang makitang muli ang kagandahan ng mundo. Pagtatanong na wika pa nga ni Goblin habang hawak ang kamay nito at patuloy na pinupulsuan dahil sa kanyang karamdaman. Sinira ng mata mo at gusto ka pang paslangin ng mambabarang. Sinong walang pusong may gawa nito sa'yo? Tugong wika naman ng dalaga.
Madalas ko po siyang nakikita sa tuwing ipinipikit kong aking mga mata. Nakikita ko po siyang tumatawa at tuwang-tuwa po siya sa nangyari sa akin. Kaya binulag niya po ako upang madalas ko siyang makita. Alam kong hindi po siyang gumagawa nito at meron siyang nilapitang malakas na mambabarang. Maraming manggagamot na rin akong nilapitan. Subalit hindi nila ako matulungan dahil daw ho sa mambabarang na yon ay may kakaibang uri ng lakas na hindi nila kayang sagupain. Kaya po ito, patuloy pa rin niya akong pinaglalaruan. Ang pangalan po niya ay Marlon, isa pong masugid na manliligaw ko noon. Subalit ayaw ko sa kanya, kaya nang hindi ko siya sagutin, nagalit siya sa akin at nangakong ipapabarang niya ako. Binaliwala ko lang naman ang lahat ng sinabi niyang yun hanggang sa dumating ang isang araw na madalas ko siyang nakikita sa tuwing ipinipikit kong aking mga mata at may matanda siyang kasama roon na sa tingin ko, yun ang mambabarang na binabayaran niya. At sa makalipas na ilang buwan, tuluyan na po kong nabulag dahil sa may kakaibang mga insekto nang lumalabas sa aking mata. Takot na takot po ako dahil ang susunod niyang gagawin umano sa akin ay kukunin nila ang aking kaluluwa upang ikulong sa isang garapon at gawing alipin ng mambabarang na yun. Yun daw umano ang utos ni Marlon upang wala na raw umanong makinabang pa sa akin. Huwag kang mag-alala, dalaga. Kakausapin kong mambabarang na yan at pati ang kaluluwa ng Marlon na sinasabi mo ay tatawagin ko. Magkakonekta sila, ibig sabihin dalawa silang gumagawa. Dahil mautak rin ang mambabarang na yon na kung sakaling magkahulihan man, hindi lang siyang mahuhuli, pati na rin ang binatang si Marlon. I-relax mo lang buong mong katawan, Iha, at may sasambitin akong mga usal upang tawagin ang masamang nilalang na yon. Patuloy na nagbigkas ng mga panawag na usal si Goblin. May malakas din na pundasyon ng mambabarang dahil sa ika-4 na beses niya pa ito natawag at nang makapasok na nga ito sa katawan ng dalaga, kagad niya itong kinausap, gayon din ang espiritu ni Marlon habang galit na galit dahil sa pagkakahuli ni Goblin. Akala ko ba malakas kang mambabarang? Bakit nahuli tayo rito? Tingnan mo yan, hindi na ako makawala sa pagkakatali. Paano na tayo ngayon? Laking halaga na binayad ko sa'yo para lang makuha ng lubusan ng kaluluwa ng dalagang yan na unang bumasted sa akin. Sinisisi mo pa ako ngayon. Malaking naitulong ko sa'yo dahil sa nabulag kong dalagang ito. Tapos nang mahuli tayo ngayon, ganyan ang gagawin mo sa akin upang sisihin. Mabuti kung ikaw na lamang ang barangin ko dahil sa kasamaan ng ugali mo. Masama na kung masama, binabayaran kita hindi para magpabaya at mahuli tayo dahil lamang sa isang binatang ito at baguhang albularyo. Anong gagawin natin ngayon? Baka kung anong gawin sa atin ng isang ito. Tumigil na kayong dalawa riyan. Patapos ninyong pasakitan ng dalagang ito, magtatalo kayo sa aming harapan? Nasaan ang konsensya ninyo? May babalik nyo pa rin bang pinsala sa kanyang mata? Binulag nyo siya dahil yun sa kasamaan ninyo. Alam nyo ba ang kabayaran? Gusto kong kunin ang kaluluwa ninyo. Hindi para ikulong, kundi para ihatid sa impyerno. Bata, hindi mo yata kilala ang iyong nasa harapan. Marami ng albularyong sumubok sa akin, subalit hindi sila nagtagumpay. Kaya kung ako sa'yo, pakawalan mo na ang aming espiritu upang pare-pareho tayong manahimik. Subalit ipaubaya mo na sa akin ang dalagang ito dahil matagal ko na siyang binabantayan. Akin ang kanyang kaluluwa, dagdag sa aking mga koleksyon. At sa damuhong ito na paulit-ulit na nag-uutos sa akin, siya na lamang ang pasakitan mo dahil hindi mo ko kaya. Ganoon ba? Siguro nga tamang sinasabi mo. Pero hindi pa naman natin nasusubukan. Pagbibigyan kita, mambabarang. Saktong-sakto, mas malakas ang pundasyon ko ngayon dahil naipon ito ng ilang buwan. Kung hindi umubra sa iyo ang ilang albularyong nilapitan ng dalagang ito, pues sa akin, may kalalagyan kayong dalawa. Subukan mo kung hanggang saan nga ba yung kakayanan mo sa tinagal-tagal ng panahon. At tumanda na ako bilang isang mambabarang. Marami na rin akong napaslang na albularyo. Yung mga albularyong sumubok na saktan ako, pinakiusapan ko naman silang wag nila akong saktan. Subalit sinubukan pa rin nila. Kaya ayon, pinaglamayan sila ng kanilang pamilya. At doon ko napatunayan, hindi basta-bastang nilalang ang kaharap mo. Malakas ang kapit ko sa aking Panginoon. At dahil doon, makakaramdam ka ng pambihirang lakas na nanggagaling sa akin. Kikilabutan ka, iho, kapag ginawa ko sa iyo ang ginawa ko sa ibang mga albularyo. Napangiti lamang doon si Goblin, pati na rin ang matandang gabay. Pinagbigyan nila ang mambabarang kinalasang espiritual na panaling usal, saka ito gumuhit sa lupa at pagkatapos noon
na para bang may hinuhugot siyang kakaibang sandata. Ipinukuli yun kay Goblin. Nakaramdam naman si Goblin ng paninindig ng balahibo, subalit ang kanyang ibinato ay walang epekto. Tugon pang wika ni Goblin matapos isagawa ng mambabarang ang kanyang ritual na ipinagmamalaki sa binata. Tama ka naman sa sinabi mo. Nakaramdam nga ako ng paninindig ng balahibo. Subalit hanggang dun lang yon. Parang hindi nga ako naniniwala na isa kang mambabarang dahil walang bisang ritual mo. Dahil ang tunay na mambabarang ay may kakaibang lakas, hindi tulad ng sayo. Pangasar na wika yun ni Goblin nang galaiti sa galit ang nilalang at muling nagpataw ng malalakas na usal na nagmumula sa kaliwa. Kitang-kita rin ni Goblin ang itim na kapangyarihan nito. Subalit wala itong epekto sa kanya dahil sa lakas ng kanyang pundasyon at balabal. Maya-maya pa, itinigil na ni Goblin ang kalokohang yun ng mambabarang. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at saka muling nagwika ng, Panginoong makapangyarihan sa lahat, ipataw mo ang kaparusahan sa masamang uri ng mambabarang na ito. Ilapat sa aking mga kamay ang kapangyarihan, ang sibat ng kidlat na nagmumula sa iyo ay tatama sa espiritu ng nilalang na nandirito ngayon sa aking harapan. Sa mga oras na iyon ay tila ba nasisilaw ang nilalang habang nasa kamay ni Goblin ang sibat ng kidlat. Wika pa ng mambabarang habang tinatakpan ang kanyang mata na hindi makatingin ng diretso sa kamay ni Goblin. Nakakasilaw. Hindi ko kakayanin. Huwag mong ituloy yan. Mababatay ako sa gagawin mo. Sa kabila ng pakiusap ng nilalang na yon, itinarak pa rin ni Goblin ang sibat ng kidlat. Direktang tumama ito sa dibdib ng nilalang at dahil sa lakas noon, nagulantang ang mambabarang. Bumulagta ito sa kanyang pagkakaupo at hindi na muling nakagalaw dahil sa ginawang yun ni Goblin. Maya-maya pa'y tinawag na niyang espiritu ng tunay na nagmamay-ari ng katawan at sa muling pagbabalik ng kanyang ulirat, hinang-hina ang babae. Kinargahan naman yun ng usal ni Goblin upang mas mabilis na manumbalik ang lakas ng dalaga at saka ito pinainom ng tubig na may usal. Wika pa ng dalagang bulag habang nagpapasalamat kay Goblin. Marami pong salamat. Gumana ang pakiramdam ko. Hindi tulad kanina. Grabe ang pasakit na ginawa sa akin ng mambabarang na yon. Kamusta po pala ang lalaking nagbayad para ipabarang ako? Kasama na siyang pumanaw ng mambabarang. Dahil pareho silang maitim ang budhi, ikinalulungkot ko kung hindi ko na muling may babalik ang iyong paningin. Nasira na ng mga insekto ang iyong mata dahil sa paulit-ulit na ginawa ng mambabarang na yon. Pero kung naagapan sana, marahil ay hindi ka nabulag. Wala na po akong magagawa ron. Ito po talaga ang kapalaran ko. Ang mahalaga ay buhay ako at kasama ko pa rin ang mga magulang ko. Huwag kang mag-alala, nakikita ko ngayong masaya sila at hindi ka na muling mababalikan ng mambabarang na yon. Pati na rin ang lalaking yon. May bibigay ako sa iyong pangontra upang ni kahit na sinong may masamang balak ay hindi makalapit sa iyo. Isinuot ni Goblin sa may leeg ng dalagang pangontra. Maya-maya pa'y nagpaalam ng pamilya. Naawa si Goblin sa dalagang yon dahil sa kabila ng kagandahan nito, nawalan siya ng paningin dahil sa katarantaduan ng mambabarang at ng dati nitong manliligaw. Isang gabi habang nagpapahinga si Goblin sa may balkonahe, may nakita siyang isang santelmo. Patuloy ito sa kanyang paglipad na ang bawat nadaraanan nitong puno ay unti-unting nasusunog dahil sa naglalagablab na apoy nito na maaaring makapahamak ng ibang mga tao. Kagad naman yung sinunda ni Goblin, bulong na wika pa sa kanya ng matandang gabay habang nanduroon sa kanyang tagiliran. May masamang nangyayari, Goblin. Bibihirang magpakita ang santelmo. Sundan natin kung saan siya patungo dahil umaatake na naman ang kampo ng kadiliman at sigurado kong doon patungo ang santelmong yan. Hinayaan lang nila ang patuloy na paglipad ng santelmo na habang nanduroon sila sa ibaba, patuloy rin sila sa kanilang pagsunod hanggang sa makarating sa kabilang burol. Doon ay may kadiliman hanggang sa may narinig silang pagsigaw ng mga tao roon. Isang maliit na barangay ang inaatake ng mga aswang. Sinasabi ko na nga ba, 3 kampo ng kadiliman ang patuloy na umaatake ngayon dito, Goblin. Walang patawad ang masasamang nilalang na ito. Bilisan na natin, Goblin, upang mailigtas natin ang mga tao roon. Dinatna ni Goblin na nanduroon pa ang isang nilalang sa ibabaw ng bubungan. Kagad niya itong sinigawan
dahil sa patuloy itong nakasilip roon na animoy may minamatyagan. Wika pa ni Goblin sa nilalang na yon. Bumaba ka riyan, isang lapastangan. Ako ang harapin mo rito, hindi ang mga walang muwang na bata. Yan lang ang kaya ninyo dahil sa wala silang kakayanang depensahan ang kanilang mga sarili. Kaagad namang naalarma ang dalawa pa roon. Sabay-sabay na humarap kay Goblin at dahil sa may kadiliman ng paligid, niwala pang kable ng kuryente sa mga panahong yon. Isa pa'y malayo ang lugar, kaya naman nagahari pa noon ang kadiliman. Tugong wika pa ng nilalang habang nanggagala'itis sa galit at patuloy na nag-aangil. Kilala kita, ikaw ang pumaslang sa isa naming kasamahan doon sa kabilang burol at sinunog mo pa ang aming tahanan. Hindi mo ba kami tatantanan? Pabayaan mo kami sa aming gawain dahil ang pagkain namin ay ang mga tao. Ginagawa ninyo kaming pagkain samantalang wala kaming pakialam sa inyo? Hindi mo pwedeng gawin ang lahat ng yan dahil hindi kami nilikha upang gawin ninyong pagkain. Marami na kayong napipinsala at wala na kayong karapatang mabuhay pa sa mundong ito dahil kung pababayaan lang namin kayo, mas marami pang mga kabataang mapapaslang dahil sa kagutuman ninyo sa laman at dugo ng tao. Nag-usal ng mabibigat na dasal itong si Goblin at nangakmang gagamitin niya na ito sa tatlong yon. Sabay-sabay na nagsipagpulasan, nagtungo sa masukal na damuhan. Kagad naman yung sinundan ni Goblin hanggang sa makarating sila sa mga naglalakihang puno na may kalayuan na sa mga tahanang yon. Doon ay isa-isang binitawan ni Goblin ng malalakas na usal. Hanggang sa ang isa roon ay tinamaan ng mabigat na usal na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Tinamaan ang isa roon, Goblin. Halika't puntahan natin. Nandoon siya sa ibaba ng malaking puno. Wag na nating pakawalan at kagad nating kitlan ng buhay upang hindi na pamarisan ng iba pa at makaramdam sila ng takot sa atin upang magsilika sa mga nilalang na yan na patuloy pa rin namiminsala sa mga tao. At pagdating nga roon ni Goblin sa ibaba ng malaking puno, nagmamakaawa ang nilalang na wag umano siyang paslangin tulad ng ginawa sa kanyang kasamahan doon sa kabilang burol. Parang hawa mo na, wag mo kong paslangin. Magbabagong buhay na ako at hindi na muling papaslang ng bata. Pinapangako ko yon. Mahirap ng paniwalaan ng tulad mo dahil sa dami na rin ang napinsala mong tao. Sigurado kung hindi mo natitigilan ng lahat ng gawain mong yan. Pasensyahan tayo. Dahil ito na ang oras ng kabayaran sa lahat ng buhay na inutang mo. Sa pagtarak pa lamang ni Goblin sa pamaslang na usal, kagad itong pumanaw habang ang dalawa naman sa kasamahan nito ay hindi na nila nakita. Umuwi na tayo, Goblin. Pabayaan na natin ang dalawang yon. Darating naman ang oras na muli natin silang makakasagupa. Nawala na rin ang apoy ng San Telmo. Ibig sabihin lamang noon, nakalayo na ang mga nilalang. Dumating ang araw ng Biyernes Santo, panahon ng mahabang pagdarasal at pagkukonsagra. Gumawa ng isang pentagram itong si Goblin, gumuhit ng pabilog sa lupa, gayon din ng star na may 5 kanto at saka ito inagisa ng abo sa gitna. Nagtirik roon ng mga kandila at saka naupo sa gitna itong si Goblin. Maya-maya pa'y patuloy siyang nagdasal roon. Tinawag ang malalakas na gabay ng ginagamit niyang mga dasal. Pinalibutan siya sa gitna ng pentagram habang nakataas ang kanilang mga kamay. At sa pamamaraang yon, isa sa malakas na uri ng pagkakarga na ginagawa ni Goblin, katulong ng mga gabay ng usal, pati na rin ang kanyang Chong Martin na palaging nakaalalay sa kanya. 5 oras din siyang nakaupo sa gitna ng pentagram. At kahit na naubos ng liwanag ng kandila, nanatili pa rin nakaupo roon si Goblin hanggang sa matapos niya ang lahat ng mga orasyon na kinargahan ng mga gabay nito upang gamitin sa kanyang mga misyon sa pakikipagkumbate, mapapisikal man o espiritual. Mas magaan ang pakiramdam ko ngayon, Chong Martin, para akong muling ipinanganak. Salamat sa inyong mga gabay, lalong-lalo na sa iyo, Chong Martin. Hindi ko maaabot ang level na ito kung wala ang tulong ninyo. At mas lalo akong nagiging kumpiyansa kapag ramdam ng aking katawan ang kakaibang puwersang nanggagaling sa inyo. Lalong-lalo na sa ating Panginoon na siyang nagbigay ng lahat ng ito. Handang-handa na ako sa mga susunod pang laban, kaya mag-iingat sa akin ang mga kampo ng kadilimang yan
dahil ramdam na ramdam ko na sa bawat pagbigkas ko ng mga usal ay kayang-kaya silang hiwain ito o kitla ng buhay. Tanghaling tapat noon habang nagtatanim ng kamote itong si Goblin, may nagmamadaling nagtungo sa kanilang tahanan. 3 kabataan iyon na patuloy na sumasakit ang kanilang tiyan kasama ng kanilang mga magulang roon. Humingi ng tulong kay Goblin, dali-dali niya namang iniwan ang kanyang ginagawa at sa pagpasok sa kanilang tahanan, namimilipit sa sakit ang 3 bata at nang hawakan niya sa pulso ang mga iyon at paglapati ng mga daliri, nakita niyang tao ang may kagagawa noon. Wika pa ni Goblin. Nalason ho ang mga batang ito. Saan ba kayo kumain mga iho? Nakatambay lang naman po kami sa may gilid ng sapa nang may napadaan pong isang babae na nagtitinda ng pagkain. Dahil po sa wala kaming dalang pagkain doon, naisipan po naming bumili at upang muling magtambay. Mga kakanin po ang tinda ng babaeng yon at yun lang naman po ang natatandaan namin kinain naming 3 eh. Hanggang sa maya-maya, namimilipit na po kami sa sakit ng tiyan doon at kahit nga ni makauwi hirap na hirap po kami. Maglalaso ng babaeng yon. Wala silang pinagkaiba sa mangkukulam. Natutuwa sila sa mga ganong gawain at hindi mapakali ang kanilang mga kamay hanggat hindi nila nalalagyan ng laso ng pagkain. At kapag nakakakita sila ng namimilipit sa sakit, yun ang kasiyahan nila na para bang doon napupunan ang lahat ng kakulangan na kanilang hinahanap. Huwag kayong mag-alala mga iho. Akong bahala sa maglalaso na yon. Pero kinakailangan yung inumin ang ipapainom ko sa inyo upang iluwal ninyo ang mga lason. Opo, titiisin po naming inumin. Kumaling lang po kami. Kumuha ng 3 itlog si Goblin sa mga alaga niyang manok. Isa-isang biniyak sa 3 baso at saka ito kinargahan ng usal. Pinainom sa mga bata at nang matapos nang mainom iyon, sabay-sabay itong nagduduwal at unti-unting inilabas ang mga kinain nitong kakanin. Gayon din ang mga nakakargang lason doon. Mabuti na lamang at dito nyo napiling magtungo dahil kung sa ospital, marahil ay mas malala ang mangyayari sa inyo. Bilang albularyo, mas mabilis na paraan upang mailabas ang lason sa pamamagitan lamang ng itlog ng manok at may karga ng malakas na usal upang maisama itong papalabas. Kung pinabayaan ninyo yan, mabubulok ang lamang loob ninyo at dahil doon, mas lalala ang lason. Masisira ang buo ninyong katawan hanggang sa ikamatay ninyo. Dahil nailabas na ninyo ang mga lason, maaari nyo bang ipakilala sa akin ang manlalason na yon o samahan ako sa kanyang tahanan? Gusto ko lang na makita siya ng personal upang hindi niya na muling gawin ang ginagawa niyang kalapastanganan. Namukha ng 3 batang babaeng yon, kagad siya nitong sinamahan upang kagad na mapigilan ang kanyang mga paninda dahil maaaring marami pa itong mapinsala. At nang inabutan nga nila yon sa pagtitinda, kumprontang wika ni Goblin habang tinititigan ito ng matalim sa kanyang mga mata. Ginang, itapon mo na yung mga paninda mo dahil kung hindi mo gagawin yan, ngayon pa lang ay mapapahiya ka sa akin at sigurado kong manginginig ka sa iyong kinatatayuan. Hindi ka ba naaawa sa mga binibiktima mo? Anong klaseng kasiyahan ang ginagawa mong yan? Nakakapinsala ka ng mga tao. Wala ka bang konsensya? Ano ang dahilan at ginagawa mo yan? Nang marinig pa lamang ng manlalaso ng boses ni Goblin, dahan-dahang nanginig ang tuhod nito na kahit na wala pa siyang ginagawa roon, sinunod ng ginang ang pagtapon ng mga kakanin, pati na rin ang daladala nitong batya. Tugong wika pa ng ginang. Goblin, ngayon ko lang naman uli ginawa ito. Matagal na panahon na. Pinipigilan ko naman ang sarili ko. Pero patuloy akong kinukulit ng aking isipan na para bang may kulang sa araw ko kung hindi ko to gagawin. At maraming bulong na paulit-ulit kong lagyan ng lason. Hindi ko naman gusto ang ginagawa ko, Goblin. Ewan ko ba, pero mas masaya ako kapag nakakakita ako ng taong nalalason at namimilipit sa sakit. Gusto mo bang makawala sa mga bulong na yan? Demonyo ang bumubulong sa iyong isipan at dahil sa pinapapasok mo siya sa iyong katawan, naghahari siya sa iyo. Kaya sa paulit-ulit na bulong na yon, kaya ka na niyang kontrolin hanggang sa hindi mo namamalayan na ginagawa mo ng panlalason. Pwede kitang pagalingin, yun ay kung papayag kang sumama sa aking tahanan. Oo, Goblin, sasama ako sa iyo. Huwag mo lang akong paslangin. Mabuti naman akong tao. Sige, tanggalin mo kung ano man ang bumubulong sa aking isipan. Sumama nga ang ginang na yon at sa pagdating sa tahanan ni Goblin, isang malakas na kumbate espiritual ang nangyari. Demonyo laban sa kapangyarihan ng liwanag. Kagad yung pinasapi ni Goblin at tinawag ang makakaliwang yon sa katawan ng babae. Ikaw ba ang paulit-ulit na bumubulong sa babaeng ito upang gumawa ng masama sa mga tao? Ako nga yun.
Natutuwa ako kapag nahihirapan ang mga tao. Kung ganon, huling araw mo na sa katawan ng babaeng ito. Dahil sa palalayain ko na ang kanyang katawan sa panggagamit mo. Nakikita mo ba ang katawan ko? Pati na rin ang mga gabay sa likuran ko. Sila ang mga kasama ko rito sa tuwing manggagamot ako at makikipaglaban espiritual. Marami sila, subalit kaya ko silang kalabanin. Mga nagliliwanag, makapangyarihan ako kesa sa inyong lahat. Ganon. Baka isa lamang sa mga yan ay hindi ka na humubra. Malalakas ang mga gabay na yan. Nagsimula lamang ako sa isa, kay Chong Martin. Nakikita mo bang nagliliwanag na matanda? Yan ang Chong ko. Hanggang sa paunti-unti ay dumadami ang mga gabay. Sila na mismong lumalapit sa akin upang makipagtulungan sa pakikipagkumbate espiritual. Baka sa puting kaibigang duwende ko pa lang wala ka ng binatbat. Bumalakak lang ang demonyong yon. Sa pag-aakalang malakas siya, itinapat ang kakayanan ng duwende. Nagtungo sa harapan ni Goblin. Saka nagbitaw ng kanyang abilidad sa pakikipagkumbate espiritual. Isang maliit na nilalang, naputol mo ang sungay ko. Anong ginawa mo? Hanggang sa paulit-ulit itong pinasakitan ng duwende. Hindi na tinigilan ng demonyong yon at ang pinakahuli ay ang pagkitil nito sa buhay ng demonyo. Sa pamamagitan lang ng kanyang abilidad, may tinarak ito sa dibdib na naging dahilan ng pagkawala ng buhay ng demonyo. Maraming salamat kaibigang duwende sa pagtulong mo. Ikaw lang palang katapat niya. Walang anuman yan. Kinakailangan niya ng pumanaw dahil masama siya. Wala siyang puwang sa mundong ito. Tugon niyo ng kaibigang duwende ni Goblin. At nang muling tawagin ni Goblin ang pangalan ng ginang, sa pagmulat ng kanyang mata, gumaan ang kanyang pakiramdam na para bang nawala ang bigat sa kanyang balikat na matagal niya nang pasan-pasan noon dahil yon sa demonyo na patuloy na bumubulong sa kanyang isipan. Maraming salamat, iho. Akala ko'y normal pa ang nangyayari sa akin. Yun pala ay meron na akong sanib at hindi basta-basta ang sanib na meron sa aking katawan. Kundi isang demonyong patuloy na bumubulong sa akin upang patuloy na manlason. Humihingi ako ng tawad sa mga nagawan ko ng kamalian. Hindi ako yon. Huwag niyo na hong isipin ang nakaraan. Patawarin niyo na rin ang sarili ninyo. Dahil sa ginamit lang kayo ng masamang demonyong yon. Malaya na ho kayo ginang at ako na mismong magpapakalat sa mga tao rito na safe ng mga pagkaing lulutuin ninyo. Makalipas ang isang buwan, ang inaakala ni Goblin ay tahimik na ang bawat sityo. Subalit nagulat siya sa biglang pagbulong ng matanda. Wika pa sa kanya nito habang nagsasalita ng, Alas 9 na ng gabi, Goblin. Pasensya ka na kung aabalahin kita ngayon. Alam kong nagpapahinga ka na. Subalit ang misyon natin ay walang pinipiling oras. Kinakailangan nating magtungo roon sa kabilang burol. May nananalanta na mga aswang. Marahil ay yun yung dalawang nakatakas noon. Kinakailangan nating puntahan ang sityo upang mailigtas ang mga taong maaari nilang paslangin roon. Lalong-lalo na ang mga kabataang paborito nilang kunin. Kagad na tumayo si Goblin sa kanyang pagkakahiga. Kinuha at sinuot ang kanyang medalyon at lumabas ng tahanan. Gamit lamang ang isang maliit na gasera. Binaybay nila ang daan patungo sa nasabing lugar kung saan nananalanta ang dalawang kampo ng kadiliman. At sa kanilang pagdating roon, may isang tahanan silang namatyagan. Sira-sira ang dingding, pati na rin ang bubungan. Wala na ni isang tao roon. Marahil ay pinaslang na ng dalawang aswang. Hanggang sa tumambad sa kanila ang isang lalaking takot na nagtatago sa damuhan. Tulungan niyo ako. May dalawang aswang. Nandoon sila. Kasama ang aking anak. Dali-daling nagtungo roon si Goblin kung saan itinuro ng lalaking yon ang kinaroroonan ng dalawang nilalang na kasama pa umano ang kanyang anak. At sa pagdating sa kakahuyan, patuloy nilang pinakiramdaman ang paligid hanggang sa mamataan ni Goblin ang dalawang nanlilisik na mga mata na patuloy na nagmamatsyag sa kanila na nanduroon sa madilim na lugar. Pabulyaw na wika pa ni Goblin. Lumabas kayo ritong dalawa. Hindi pa rin kayo tumitigil sa kabila ng ginawa namin sa kasamahan ninyo. Nasaan ang bata? Ang biktima ninyo? Ipakita nyo siya sa akin. Sabay na lumabas ang dalawang nilalang na yon, subalit wala na roon ang bata. Napaluha na lamang itong si Goblin dahil sigurado siya na pinagsaluhan na yon ng dalawang yon. Galit na galit si Goblin ng mga oras na yon habang nanginginig sa galit ang kanyang katawan dahil sa awa sa bata.
Dapat ay hindi ko na kayo pinakawalan. Hindi talaga kayo tumigil. Mga gabay, wag kayong papayag na makatakas ang dalawang yan. Ako ang kikitil ng kanilang buhay. Humihingi ako ng pahintulot sa kaitaasan. Ipaubayan niyo sa akin ang buhay ng dalawang nilalang na ito. Ihahatid ko sila sa impyerno kung saan sila nararapat. Umidlat ng malakas ng mga oras na yun kahit na wala namang nagbabadyang malakas na ulan. Hanggang sa ikinagulat ng dalawa ang nagliliwanag sa kamay ni Goblin ang sibat ng kidlat na nagmumula sa langit. Kapangyarihan ng kidlat, punteryahin ng dalawang masamang yon ang may maitim na budhi at huwag nyo silang bibitawan hanggat hindi sila bumabagsak sa lupa. Nakakasilaw na liwanag, gayon din ang kanyang medalyon at ang kanyang mga gabay ay patuloy rin sa pagliwanag. Anong gagawin natin ngayon? Paano tayong tatakas kung pinalilibutan nila tayo? Buong pwersang binitawan ni Goblin patungo sa dalawang nilalang at nang tamaan nga iyon, isang malakas na pagsabog ng kidlat ang tumama sa dalawa na naging dahilan ng kanilang pagbagsak sa lupa. Dahan-dahang naglakad patungo roon si Goblin. Nakita niyang buhay pa roon ang isa, subalit ang isang kasamahan nito ay tila ba naturtang sunog na sunog. Wika pa ng nilalang habang nakahawak sa kanyang dibdib kung saan tumama ang malakas na kidlat. Napakalakas na sibat ng kidlat na yon na hindi man lang kami nakailag at ang iyong medalyon nakakasilaw. Ang Trispeco Roma, gayon din ang iyong mga gabay. Okay mga kaiwaga, napakalakas ng kakayanan ni Goblin. Isang pambihirang lakas na may hila ng mga nagtatangi. Napakagandang kwento. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Goblin. Shoutout time. Ian Circe from Bulacan. Joshua Paltingka from Mindanao, Misamis Occidental. Mabel Binsing from Cebu City. Hafir Albatin, shoutout sa'yo. Richard Daras, shoutout kay Amir. Matagal na nating listener ito. Shoutout sa lahat ng ating mga listener, mapa Pilipinas man o kahit sa iba't ibang bansa. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan, pati na rin ang bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.